So ito tayo kay Hanilet Abansenia, mga kababayan. Wrong moves daw ang pag-aresto kay Duterte, sabi ni Hanilet. Nako. Mga kababayan, wrong moves nga ba ang pag-aresto kay Duterte ayon kay Hanilet? Mga kababayan. Oo, eto, pakinggan natin. Daw ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yan ang giniit ng kanyang common law wife na si Hanilet Abansenia. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang dating Pangulo? Julius, mas nakakapag-adjust na raw at alis na yung galit. Yan ang sinabi sa atin ni Hanilet Abansenia, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay sa mag-iisang buwang kalagayan nito sa loob nitong detention center. Sa unang pagkakataon, hinarap ni Hanilet Abansenia ang media habang kasama ang mga taga-suportang nag-aabang sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Kwento ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, mas nakakapag-adjust na raw ito sa mag-iisang buwang pagkakapiit sa Scheveningen Prison. Pero aminadong miss na raw ng dating Pangulo ang kanyang pamilya at ang Pilipinas. Detalye na sa family, parang masakitan siya. All he cared for was about his country and about his countrymen. To be honest with you, alam mo, sa totoo lang, isa din to si Hanilet, hindi din ako maniniwala dito. Hindi ako maniniwala. Bakit? Nung nasa kagipitan si Digong na isakay ng eroplano papuntang Netherlands, hindi sinamahan. Tapos ngayon sasabihin mo, concern ka. Kung wala lang kayo anak ni Digong, sa tingin mo, pupunta ka dyan. May anak ka kasi na may mamanahin, kaya nandyan ka. mangutana ko sa Ginoo. Nga naman, Lord. Up to now, I'm still, nag-question mark. So, buti sana ako naging tarantado, magnanakaw, diba? Buti daw sana kung naging tarantado si Digong. Hindi ba tarantado yung ginawa niyang 30,000 pinatay? Hindi ba katarantaduhan yan? Hindi ba katarantaduhan yung ilang mga pulis na pinapatumba niya kasi nabisto yung pagiging drug protector niya? Hindi ba katarantaduhan yan? Hindi ba katarantaduhan yung NBI agent na nirakrakan niya na 50 plus kabala ang bumaon sa katawan? Hindi ba katarantaduhan yan? Buti sana kung tarantado, nagnakaw. Hindi ba magnanakaw yung ginagawa ninyo? Saan niya galing ng pera ng bilyon-bilyon? Wala naman kayong negosyo, maliban sa'yo. Si Digong walang negosyo. Maniwala kayo sa akin, asawa niya meron. Hindi ba tarantado yan? Hindi pa huwag ka sana kung nagnakaw, Aba. Bakit hindi niyo subukang tanungin yung unang asawa ni Digong? Kung hindi ba tarantado si Digong? Ito sabi ni Hanilet, buti sana kung tarantado, magnanakaw daw si Digong. Bakit hindi niyo subukang interviewin yung unang asawa ni Digong kung bakit sila naghiwalay kung hindi tarantado si Digong? Sige nga, anong nakasaad doon sa annulment nila? Si Digong mapanakit. Walang pakialam kung may nasaktang iba kasi may sakit sa mental disorder. Hindi ba tarantado ang tawag doon? Bakit hindi nyo subukang interviewin yung unang asawa kung ba't sila naghiwalay? Kung hindi tarantado si Digong. Baka, naman, Lord. Up to now, I'm still, question mark. So, buti sana ako naging tarantado, magnanakaw, diba? Buti sana daw kung tarantado, magnanakaw, bangag. Si Digong bangag pa sa bangag. Saan ka nakakitang matino ang isip na nagpi-fentanyl? Ang fentanyl, ginagamit yan sa mga tuliro ang utak para maayos yung analisa. Pag walang fentanyl, masakit at burido ang isip. Tapos sasabihin, buti sana kung tarantado, magnanakaw, bangag, putang ina, tanungin ninyo kung bakit naghiwalay si Digong at si Zimmerman. Kung hindi siya tarantado. Yeah? Wrong moves daw. Ito mga kababayan, real talk lang. Bakit hindi nyo subukang itanong sa unang asawa ni Digong kung bakit sila naghiwalay, kung anong rason kung hindi siya tarantado? Yeah?
sa Ah. dating Pangulong Duterte tungkol sa mga nasa likod ng pagpapaaresto sa kanya. Ah. Hindi na raw galit sa kanila ang dating Pangulo. Alam mo, I will just let God do the revenge for us. Hanggang God to do the revenge for us. Wala na, siningil na ng Panginoon yan, Hanilit, yung asawa mo. Kasi yung asawa mo mismo nagsabi, stupid God. Walang Panginoon niyang asawa mo. Siningil siya ng Panginoon sa ginawa niyang katarantaduhan. Yung pangalang tarantado na. Anong tawag ninyo sa tao na bumurahin mo yung Panginoon at sabihin mong stupid? Hindi ba tarantado yan? Tapos sabihin mo, I will let the God to revenge us. Putragis na yan. Tarantado ang tawag doon. kuya nila. Hanggang apo ng apo nila. Hanggang Salamat, doon ang- Mami Tess. Hanggang doon ang parusa ng Diyos. Mm. Kaya yung mga gumawa sa kanya dito, Gabaan. impyerno kayo. Impyerno kayo. Asawa mo, buhay pa, nasa impyerno na. Hindi pa namatay, bulok na kaluluwa niyan. Magpapatay ka 30,000 innocent people who died with nothing, no jurisdiction, no due process. What you call that man? Is it bastard, idiot, or nothing? You killed 30,000 innocent people together with your war on drugs. Diba? Then you call the man hero? My God, I hate drugs. Yeah? Posibleng masira rin daw ang karir sa politika ng mga nagtulak sa pag-aresto kay Duterte. Ano daw? Nasira ang karir sa politika sa mga nagpapakulong kay Duterte? Kaninong karir ba ang nasira? Di ba kay Duterte? Karir ba ni BBM ang nasira, Hanilet? Hindi ba karir ninyo? Sino pang magtitiwala sa inyo? Pag hindi nakalabas si Digong sa ICC, nagpapatunay lang na totoo lahat ang binintang sa kanya. Hindi karir ni BBM ang masira, Hanilit. Kasi kung karir lang ang pag-uusapan, matagal nang nasira ang mga Marcos. Noon pa man, sira na sila. Kaya, wala nang dapat ikasira kay BBM kasi noon pa man, siniraan na sila. Hindi pa senador, hindi pa presidente, sinira na sila. Kanino bang karir ang nasira ngayon? Sa tingin ninyo, pag si Digong manatili dyan at masabihan na reclusion perpetua or life sentences yung pagkakulong niya dyan, hindi ba masisira ang buhay ninyo? Hindi ba masisira ang karir ninyo sa politika? Sino pang magtitiwala sa inyo kung mapatunayan lahat yan? Tandaan mo, Hanilit, si Digong nasa bingit ng life sentence at kamatayan. Ngayon, pag napatunayan yan at hindi manalo si Digong sa kaso niya sa ICC, nagpapatunay na karir ninyo ang masisira, hindi kay Marcos. Paano masira ang karir ni Marcos? Si Marcos ngayon ang presidente. Si Digong, sino ba siya? Nakakulong. Di ba? Paano masisira ang buhay ni BBM? Sa mga nagpapakulong daw kay Digong, masira daw ang karir sa politika. Karir ni Digong sa politika ang sirang-sira. Bakit? Sino pang magtitiwala sa kanila? Tandaan ninyo sa 32 million supporter ni Digong, 100,000 na lang natira. Tulak sa pag-aresto kay Duterte. Wrong move. Wrong Sabi moves daw. niya na yung opponent niya has wala na talaga. They will never be given the chance by the Philippines. Sa ngayon, pinag-aandaan daw ni Hanilet ang mga gagastusin sa pagharap ng dating Pangulo sa paglilitis. Kasabay niyan, muling binisita ng lead counsel. Wala nang dapat ikasira sa kampo ni BBM kasi noon pa man sinisiraan na sila BBM. Di ba? Mami Tess, maraming salamat sa yung $5. Thank you so much po. Wala nang dapat ikasira sa kampo ni Marcos. Noon pa man sinira na sila. Ngayon ang tanong, meron pa bang dapat ikakabuti sa sitwasyon ni Digong? Wala na. Karir ni Digong ang sira. Yun ang totoo. Aminin nyo man sa hindi. Kapag hindi manalo si Digong dyan sa kaso niya sa ICC, nagpapatunay na totoo lahat ng akusasyon o bintang laban sa kanya. Marami pa tayong dapat abangan. Huwag magmadali. Kasi pag minadali mo yan, hindi maganda ang process.
Pero pag dinaan mo sa tamang proseso, kahit matagal, mararating at makakamit ninyo ang hustisya. Marami pang kasong kakaharapin si Digong mula kay Trillanes. War on drugs pa lang yan. Hindi pa kasali dyan yung mga ill-gotten wealth. Wala pa ang ill-gotten wealth, mga kababayan. War on drugs pa lang yan. Kung makalaya man si Digong sa war on drugs na yan, may kakaharapin pa siyang isa, yung ill-gotten wealth. Yung 41 properties at billion-billion transaction of money in the bank na ayaw niyang pirmahan. Kaya, sampul pa lang yan, mga kababayan. Nahihirapan na sila. Sampul pa lang yan. Wala pa tayo sa exciting part. Kaya, tapos sasabihin niyo, wrong moves. Wrong moves ba? Mapakulong si Digong? Hindi, wrong moves yan. Good moves. Hindi wrong moves yan. Miss Supladita Yuri, maraming salamat sa iyong pagpamember sa ating YouTube channel. Thank you so much po. Hindi wrong moves ang tawag dyan. Nasa first steps pa lang yan. Wala pa tayo sa exciting part. Ay nako. Sabi ko sa inyo, hindi titigilan ni Trillanes hanggat hindi mabulok si Digong. Sabi ni Trillanes yan. O, ito pa, mga kababayan. Bukod dyan, kay Hanilet. O, si Hanilet, Amy Marcos at Sara Duterte. Ito na, mga kababayan. Sabi ni Hanilet, sinupalpal na si Amy. Paek-ek lang daw yung hearing. Hindi believe sa investigasyon ni Amy Marcos sa pagka-aresto kay ex-President Duterte sa Senado. Paek-ek lang daw yan, Amy. Sabi ko sa'yo, Amy, ultimo pangalawang asawa ni Digong, hindi maniniwala sa'yo eh. Si Sara nga, sabi ni Sara, huwag siyang mag-expect. Oo, kasi kung magsama kami, magpaplastikan lang kami. Doon na yun sa salitang magkaibigan kami. Pero mahuhulog yun, magpaplastikan lang kami. So, hindi naniniwala, hindi believe si Hanilet at si Sara Duterte sa hearing mo sa Senado. Ay paek-ek lang daw yan. Nako, maraming salamat po, Ma'am Mariam de los Santos, sa yung 5 Hong Kong dollar super sticker. Paek-ek. Pakinggan nyo ha. Naman daw believe